Ang tunog ng conch ay nagpagulat sa lahat. Demoness. Ito rin ang oras na ang head disciple ng Great Void Academy na si Jiang Renyi ay humakbang sa stone slab. Ang kanyang katawan ay parang kidlat, at lumipad patungo sa conch girl. Ang Zangken ng Henkyu Sword Sect ay gumawa rin ng ganun, hindi mas mabagal kaysa kay Jiang Renyi. Amang ganito ito, tingnan natin ang katotohanan sa ating mga palad. Dala ang mga forceful energy winds, ang dalawa ay nagbanggaan sa ere. Ang parehong mga katawan nila ay nakabalot sa circular forceful energy, matapos magbanggaan, confronted sila sa isa't isa sa ere. Ang napakaraming disciples ng Great Void Academy ay sumugod palabas, habang ang Henkyu Sword Sect ay sabay-sabay na sumakay sa kanilang mga espada. Sa isang sandali, ang eksena ay naging magulo. Sa paglalaban ng dalawang tigre, maaari niyang convenient na makuha ang pakinabang ng fisherman. Si Hua Chongyang ay kasing ringga ng isang swallow, na humaharang sa forceful energy sa labas. Sama ka sa akin. Ilang sword forceful energies ang sumalakay patungo sa kanya. Si Hua Chongyang ay tumama ng isang palad, at ang isang giant forceful energy seal ay sumabog sa lahat ng sword forceful energies. Sa pagbawi sa palm seal, ang conch girl ay nahigop pabalik ng palm seal. Huwag siyang hayaang umalis. Napansin din ni Zangken at Jiang Renyi ang puntong ito. Agad na isinuspay ng dalawa ang kanilang laban, nifikit ang isang tacit understanding halos agad-agad, at umatake patungo kay Hua Chongyang. Isang avatar na halos 27 metro ang taas ang biglang sumabog at lumitaw. Ang kumikislap na forceful energy ay nagpumilit kay Zangken at Jiang Renyi pabalik. Ang dalawa ay lumipad pabalik, na nagdudur ng dugo patungo sa kalangitan. Seven Leaf Expert. Ito ay talagang isang Seven Leaf Expert. Habang nagpapakita ng Seven Leaf Avatar, hindi tumingin si Hua Chongyang kay Zangken at Jiang Renyi, ang kanyang atensyon ay palaging kay Lasho. Sa buong venue, tanging si Lasho lamang ang pinakamalamang na magdulot ng banta sa kanya. Inangat din ni Lasho ang kanyang ulo, tiningnan ang Seven Leaf Expert na iyon, at ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Sina Zangken at Jiang Renyi ay nagtiis sa sakit, na huminto sa ere. Lahat ng disciples, makinig sa aking utos. Lahat ng disciples ng Great Void Academy ay sunod-sunod na bumunot ng mga talisman mula sa kanilang mga katawan. Ang Henkyu Sword Sect ay sunod-sunod na kumatok sa kanilang mga daliri, gamit ang dugo upang magsakripisyo sa kanilang mga espada. Nasunog ang mga talisman, at nagliwanag ang mga sword forceful energies. Ang mga linya ng character seals ay lumutang pataas, na nag-aayos ng isang dambuhalang character seal great formation. Hindi ko inaasahang magko-coordinate sila ng ganitong kataset. Ibinaba ni Hua Chongyang ang kanyang palad, at ang kanyang forceful energy ay dinala ang conch girl na lumilipad palayo sa heaven offering altar. Ang conch girl ay talagang walang alam sa cultivation, dahil nakatali ng forceful energy, wala siyang anumang kakayahan para makawala. Sa mismong sandali na lumipad siya palabas ng heaven offering altar, isang maitim na anino ang mabilis na dumating mula sa likuran. Masyadong mabilis. Sa paligid ng kamao ay may kumikislap na crimson gold forceful energy seal. Hinarang ito ni Hua Chongyang gamit ang dalawang braso. Kasabay nito, isinabog niya ang buong forceful energy seal shield ng kanyang katawan upang harangan ang character seals ng Great Void Academy at ang sword formation ng Henkyu Sword Sect. Ang mga atake ng dalawang malalaking sects ay kaya pa niyang harangan, ngunit ang biglang lumabas na Crimson Gold Fist forceful energy na ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang tanging matakbuhan lamang niya ay ang matandang lalaking ito. Senior Lu, tulungan mo ako. Ang conch girl ay dinala mismo sa harap ni Lasho ng isang palad mula kay Hua Chongyang. Nadulas si Hua Chongyang ng malayo sa kalye, ang bluestone floor ay natanggalan pa ng isang kaliskis bago siya dahan-daang huminto. Inangat ng conch girl ang kanyang malalaking mata at tumingin sa gilid at likod. Hello, hello, ano ang pangalan mo? Ang matandang ito ay may apelyidong Lu. Ako, ang pangalan ko ay Joe. Ikaw ba? Luo, Luo, conch. Pumarito ka. Ang conch girl ay lumapit sa tabi ni Lasho, kasing bait ng parang sarili niyang apo, na nag-iwan sa lahat ng nanunood na dilat ang mga mata sa pagkagulat. Sa utos ni Lord Wenshu, ang live sacrifices ay hindi pinapayagan sa heaven offering altar.
Isasama ko ang batang babaeng ito palayo. Sa mga espesyal na panahong ito, ang mga lumalabag sa military orders ay bitayin agad. 100 metro sa likod ng mga tao, libu-libong sundalo ang nakahanay na nakatingin ng may takot sa heaven offering altar. Ang maliit na batang babaeng ito ay may affinity sa matandang ito, natatakot akong hindi mo siya may uuwi. Kaya pala ang numero 1 expert sa ilalim ni General Wen Shu, si General Ning. Si Zhang Ken ng Henkyu Sword Sect ay nagpaparating ng paggalang kay General Ning. Ang puso ni Hua Chongyang ay kalahati ng lumamig. Bakit nandito si Ning Han? Kung ito ay isang one-on-one na laban, na maghaharap ng direktahan, ang dalawa ay pantay lamang. Ngunit ang biglaang atake kanina ay masyadong mabilis, na nagdulot sa kanya ng ilang pinsala. Si Ning Han ay napakahusay sa close quarters combat, isang killing machine sa battlefield. Bago sumalakay sa Jing State, pinag-aralan na ng underworld sect si Wen Shu at ang kanyang mga tao. Si Ning Han na ito ay isang pangunahing nakatutok sa kanila. Ang pagkakatagpo rito ay masama. Kahit na ito ang kanilang unang laban, hindi naglakas loob si Hua Chongyang na maging padalos-dalos. Kung malalaman ng killing machine na ito ang kanyang tunay na identity, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang conch girl ay nakatayo sa gilid, patuloy na pinagmamasdan ng bawat galaw sa kanyang paligid. Sa kanyang mga mata, wala pa ring takot at panik, mayroon lamang kuryosidad. Ano ang sinabi mo lang? Ang matandang ito ay kailanman hindi nag-uulit ng kanyang sarili sa ikalawang pagkakataon. Hindi na nagpatuloy si La Shou na magbigay ng pansin kay General Ning, sa halip, tumingin siya sa sugatang si Hua Chongyang, hinawakan ang maliit na kamay ng conch girl gamit ang kanyang malaking kamay, at naglakad patungo sa labas ng heaven offering altar. Kahit saan mo gustong pumunta ka doon. Sa isang utos, dosenang cavalrymen sa unahan ng sumugod paarap. Ang malabo at berde na liwanag ay kumikislap din sa mga mata ng mga war horses na iyon. Hindi ito mga ordinaryong war horses. Higit 10 war horses ang yumapak sa lupa, na nagpapatalsik ng alikabok. Ang mga cavalrymen na iyon ay at least mga sundalong nakatawid na sa Brahma Sea Realm. Ang mga spears sa kanilang mga kamay ay umuugong ng malakas. Huminto si La Shou sa kanyang mga hakbang, na nakatingin sa sumusugod na war horses sa harap, at inangat ang kanyang kanang kamay. Huminto rin ang conch girl sa kanyang mga hakbang. Kinuha niya ang conch at dahan daw ang hamihip, at isang mababang lumalabas na tunog ang kumalat paarap. Ang tunog ay isang ordinaryong tunog lamang, walang primal energy na nakahalo, ni anumang offensive sound waves. Ang mga war horses na iyon ay tila naunawaan ito, agad silang huminto. Ang kanilang mga unahang binti ay umaangat. Nay! Ang mga war horses ay sabay-sabay na inangat ang kanilang mga binti at tumayo. Ang mga ekspresyon ng mga cultivator ay biglang nagbago ng kaunti. Ang mga war horses ay pinaamo ng kanilang sariling mga kamay, paano silang biglang mawawalan ng kontrol? Ano ang sinabi mo sa kanila? Freedom! Sa pagkakakita sa eksenang ito, sina Hua Chongyang at General Ning Han ay namamanghari ng walang katapusan. Ang magagawang gamitin ng musika upang baguhin ang loyalty ng mga war horses, anong nakakatakot na talent ito? Sino-sino man ang maglakas loob na kumuha sa Demonas, bitiyin agad. Inabandona ng mga cultivator ang mga wala sa kontrol na war horses at pumaitaas sa ere. Natatakot ka ba? Ano ang natatakot? Ang magagawang magtanong nito ay nangangahulugang hindi siya natatakot. Inilipat ni La Shou ang kanyang palad, at ang nakapaligid na primal energy ay sumabog pataas. Dosenang horizontally suspended sword forceful energies ang nabuo. Ang mga cavalrymen na iyon ay hindi nakatagal sa isang patama at nahulog sa lupa ng sunod-sunod. Ang natitirang 2 cavalrymen, na nagdadala ng 10 Directions Universe Avatars, ay pilit na dinala ang mga bangkay at direktang pumindot sa mukha ni La Shou. Inangat ni La Shou ang kanyang kamay, kasing gaan ng hangin at kasing kalmado ng mga ulap, at tumama ng isang kumikislap na palm seal. Small fearless seal, hindi ba si Senior Lu ay mula sa Panglay sect? Bakit alam din niya ang mga palm techniques ng Buddhist sect? Isang alon ang nahulog, at isa pang alon ng mga cultivator ang sumugod. Sobrang pinahahalagahan ang kanilang sariling kakayahan. Patuloy na inilipat ni La Shou ang kanyang palad.
Ang primal energy ay bumuo ng forceful energy. Ang Great Void Fearsome Treasure Seal at Outer Circle Mysterious Seal ay lumipad palabas. Ang mga palm seals ay napaka-espesyal. Ang mga kumikislap na malalaking seal script characters ay nakabitbit sa 5 daliri ng mga palm seals. Bang, bang! 2 palm seals mula sa 9 character True Word Hand Seals ng The Whist Sect. Sino ba talaga ang matandang lalaking ito? Nakagagawa pang maging mahusay sa mga lakas ng parehong Buddhist at Taoist sects. Isa pang dosenang cultivators ang namatay. Si Lasho ay napaka-satisfied. Ang pakiramdam ng hindi umaasa sa mga item cards, bagamat kulang sa uri ng nakagugulat na pakiramdam mula noong una, ay mas totoong-totoo sa mga pakiramdam. Ano pa ang ginagawa ninyong 2 malalaking sects na nakatayo lang dyan ng blanco? Dumating na ang oras upang magsilbi sa Imperial Court. Handang mag-alok ng paggawa ng mga aso at kabayo. Mas mabuting ipaubaya na lang ito sa aming Henkyu Sword Sect. Hindi intensyon ni Zhang Ken na bigyan ng Great Void Academy ng pagkakataong magpakita. Sa isang kaway ng kanyang malaking kamay, lahat ng disciples ng Henkyu Sword Sect ay nag-condense ng sword forceful energies. Ang isang espada ay nagdadala ng 4 o 5 sword forceful energies. Makapal na nakalinya, nakabitin ng paalang. Senior Lu, hindi mabilang, makapal na sword forceful energies sa buong kalangitan ang mabilis na. Ipinutok patungo kay Lasho, na bumubuo ng isang mahabang dragon. Sword formation, direktang ibinaba ni Lasho ang kanyang sleeve. Ang nameless sword ay umalis sa kanyang kamay, ang index at middle fingers ay nakalinya. Control ang objects with chi. Ang nameless sword ay nagbago mula sa 1 patungong 2, 2 patungong 4, 4 patungong 8. Ang sword formation ay direktang pinutol ng nameless sword. Ang mga mukha ng disciples ng Henkyu Sword Sect ay naging masama. Ang weapon na ito, Heaven Grade. Ang aking mga daliri ay hindi humihinto sa pagdudugo. Ito ang backlash ng sword formation. Mawawalan tayo ng dugo hanggang mamatay. Si Ninghan ay patuloy na nakatingin mula sa ere. Ang pagpapatuloy ng ganito ay hindi isang solusyon. Ang isang nascent divinity tribulation realm 1 leaf ay sa huli ay hindi makapagpapanatili ng isang mahabang laban. Ang disguised card ay makapananakot sa kalipunan ng mga tao, ngunit sa kasamaang palad ito ay 10,000 puntos ang isa, ang paggamit nito ng ganito lang ay talagang isang panghihinayang. Kung hindi lang dahil sa pagkakakita sa card na masyadong mahal, matagal ka na niyang tinapos na parang langga. Naglalakas loob pa ring magpakasakit sa matandang ito. Habang nag-iisip, sina Jiang Renyi at Zhang Ken ay mabilis na dumaan sa mababang altitude ng sabay, isang espada at isang palad. Mabilis na parang kidlat, isang simpleng one-leaf cultivation, ngunit naglalakas loob kang maging presumptuous. Tumapak si Lasho sa lupa gamit ang 2 paa at lumipad pataas. Nang ang espada at palad ay dumating sa harap niya, pinagkuros ni Lasho ang kanyang mga palad, ang primal energy ay sumabog, at pagkatapos ay itinulak niya patungo sa 2 gilid. Isang pale blue light ang lumitaw. The sword of the great river comes from heaven. Paano ito naging posible? Hindi ito one leaf. Kasama si Lasho bilang center, sa loob ng radius na 100 metro, ito ay napuno ng mountain coupling, si overturning sword forceful energies. Ang seawater-like sword forceful energies ay agad na lumamon sa 2. Ang 2 ay nagupit-gupit sa mga piraso ng sword forceful energies, na hindi man lang nagkaroon ng oras para maglabas ng isang sigaw. Ang mga sword forceful energies ay tila nagkaroon ng mga mata, na lumalampas sa conch girl at bumubuo ng isang independent safe space. Eldest senior brother, ang mga mata ni General Ninghan ay naging malamig. Sa pagtapak sa void, kahit ang hangin ay naglabas ng isang ripple. Isang horizontal punch, na parang Mount Tai na pumipindot pababa, ang umatake patungo kay Lasho. Ang paligid ni Lasho ay puno ng sword forceful energies, ang nakatatakot ay ang kamao ni Ninghan ay kumikislap, na nagtatangkang basagin ang sword forceful energies. Hindi ba sapat ang extraordinary power? Ang ekspresyon ni Lasho ay indifferent. Iniharap niya ang kanyang mga braso pabalik, na inilalagay ang mga ito sa harap ng kanyang energy center. Ang mountain coupling, si overturning sword forceful energies ay biglang nawala. Si Ninghan ay nakakuha ng isang breathing space, isang lightning fast punch ang dumating sa kanyang harap.
Ang kanyang katawan ay paalang sa ere, ang kanyang kanang braso ay umaatake ng diretsyo paarap. Courting death. Ang punch na ito ay tumama sa dibdib ni Lasho. Hehe. Anumang matamaan ng aking close quarters attacks ay magkakaroon ng kanilang mga katawan na madudurog at ang mga buto ay madudurog. Inilagay ni Ninghan ang kanyang punch, ang kanyang katawan ay huminto sa ere. Malinaw niyang nakikita ang kanyang kamao na humahawak sa dibdib ng matandang lalaking ito. Tingnan ko nang malapit kung patay na siya. Gayunpaman, nang itutuon niya ang kanyang mga mata upang makakita ng malinaw muli, mayroong isang blue light layer sa katawan ng matandang lalaking ito. Pilit na kinontrol ni Lasho ang kapangyarihan ng divine power ng heavenly writing upang mag-concentrate sa harap ng kanyang katawan. Walang Blue Lotus eruption, ni hindi rin umatras ang Blue Lotus power. Ang mga buto ng matandang ito, matagal na rin nung huling nakatikim ako ng isang kamao.